Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Police Captain Nomer Macaraig. At Patrolwoman Meritoni Veva mula sa Southern Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Babae tiklo sa pag-aalok ng serbisyong dental online nang walang kaukulang permit sa Davao City. Dalawang sospek nahulihan ng 2 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes sa Maguindanao del Norte. At 3.5 milyong pisong halaga ng ilegal na droga nasamsam sa Cebu City. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Imas Rehas ang tinaguriang top 4 most wanted person dahil sa patong-patong nitong kaso sa Alaminos City, Pangasinan. Ang pagkakahuli sa sospek ay isa lamang indikasyon na walang lugar ang anumang uri ng krimen sa ating komunidad. Ang buong detalye ng report mula kay Police Corporal Rafi Veloria. Imas Rehas ngayon ang kinikilalang top 4 most wanted person sa Alaminos City, Pangasinan matapos maaresto ng mga tauhan ng Alaminos City Police Station dakong alas 6 ng gabi nito lamang ika-24 ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Berting, 49 na taong gulang, may asawa at residente ng Barangay Sapang, Santa Barbara, Pangasinan. Ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na nilagdaan ni Honorable Dominico Acosta Sanchez, presiding judge, Branch 55, Alaminos City, Pangasinan, kaugnay sa kasong 2 counts of lascivious conduct na may piyansang nagkakahalaga ng 200,000 piso bawat isa at 2 counts of statutory rape na walang kaukulang piyansa. Ang suspect ay nasa kustodiya ngayon ng Alaminos City Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Tiniyak naman ng mga kapulisan na patuloy ang kanilang kampanya upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang nasasakupan. Dahil sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Rafi Veloria, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Salamat, Police Corporal Veloria, pinarangalan ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region ang 2 retiradong pulis sa programang Salamat Kapatid Program dahil sa kanilang tapat na paglilingkod sa serbisyo na ginanap sa Multipurpose Center Camp Major Bado, Dangwa, La Trinidad, Benguet. Alamin ang mga naging kaganapan mula kay Patrolwoman Jesly Sabado. Kilala sa kanilang tapat na paglilingkod, pinarangalan ng Police Regional Office Cordillera ang 2 retiradong pulis sa ilalim ng programang Salamat Kapatid na ginanap noong Abril 25 taong kasalukuyan sa Multipurpose Center, Camp Major Bado, Dangwa. Ang pinarangalan sa naturang aktibidad ay sina Police Lieutenant Dean A. Akisan
at Police Executive Master Sergeant Basilio D. Dulnuan Jr. na kapwa nagsilbi ng may dangal sa Philippine National Police. Pinangunahan ni Police Brigadier General Rogelio Z. Raimundo Jr., Deputy Regional Director for Administration ng PROCAR, ang seremonya kasama ang mga opisyal ng Command Group, Regional Staff, Special Staff, mga hepe ng Regional Support Units at iba pang kasamahan sa PROCAR. Dumalo rin ang pamilya at mga kaibigan ng mga retirado bilang suporta. Bilang pagtanaw ng utang na loob, ginawaran ang mga retirado ng plake, alaala at medalya ng paglilingkod. Binigyan din ng sertipiko ng pagkilala ang kanilang mga pamilya bilang pasasalamat sa suporta nila sa mga retirado sa buong panahon ng serbisyo. Sa kanilang mensahe, nagpasalamat sina Akisan at Dulnuan sa PNP at sa PROCAR sa mga pagkakataon at gabay na naghubog sa kanilang karera. Muli nilang pinagtibay ang kanilang panghabang buhay na panata sa paglilingkod at pagprotekta sa sambayanang Pilipino. Layunin ng programang Salamat Kapatid na ipakita ang taus-pusong pasasalamat ng PROCAR sa mga nagretiro nilang kasamahan bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa organisasyon at sa buong komunidad. Mula dito sa Baguio City, ako yung PNN correspondent, Patrolwoman Jessie Sabado, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sabado. Naging matagumpay ang isinagawang blessing at inaugurasyon para sa itinayong bagong admin building at PNCO Barracks sa Baco Oriental, Mindoro. Ang magandang balita hatid ni Patrolwoman na Ana Rose Godanya. Matagumpay na isinagawa ang blessing at inaugurasyon ng bagong itinayong admin building at PNCO's Barracks sa 3rd Platoon, 404th Battalion Mobile Company, RMFB-4B, sa Baco Oriental, Mindoro, nito lang may 23 ng Abril taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Police Brigadier General Roger L. Casada, Regional Director Promi Maropa, at dinaluhan ng iba pang commissioned and non-commissioned officers ng RMFB-4B. Dagdag pa, binigyan diin ni Police Brigadier General Casada na ang PNP ay nangako na magbigay ng mas angkop na pabahay para sa mga tauhan nito. Ang pagpapasinayan ng gusali ay isang paraan upang maipakita ang pagpapahalaga sa walang pag-iimbot na serbisyo ng mga tauhan ng PNP at higit na mapabuti ang kalidad ng serbisyo at proteksyong ibinibigay para sa komunidad. Pinaalalahanan din niya ang lahat ng tauhan na gampanan ang kanilang mga tungkulin ng may kahusayan at kakayahan. Hinihikayat ang lahat na pangalagaan at pahalagahan ang pasilidad tulad ng pagpapahalaga natin sa imahe ng Philippine National Police. Mula dito sa Home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ana Rose Godanya, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Guadanya. Nasa kote ang isang individual matapos na makumpiska ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng ilegal na droga sa isinagawang operasyon sa Limay, Bataan. Ang balitang hatid ni Police Corporal Giselle Rivera. Higit 1 milyong halaga ng iligal na droga ang nasamsam ng Bataan PNP sa kanilang bypass operation sa Barangay Reformista, Limay, Bataan. Isang 28 anyos na isang sound system operator ang aktong nahuli ng mga operatiba ng Bataan PNP sa pagbebenta ng shabu sa nasabing lugar. Batay sa inilabas na ulat ng Bataan PNP, nagresulta ang kanilang anti-illegal drug operation na mayroong tinatayang 1,190,000 halaga ng shabu na kung saan umabot sa 175 gramo ang bigat nito. Ito ay pinamunuan ni Police Colonel Marites A. Salvadora, officer in charge ng Bataan Police Provincial Office, katuwang ang kanyang mga tauhan na kung saan naging matagumpay ang nasabing operasyon. Sasampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na kung saan nasa kustudiyan ng Limay Municipal Police Station ang nasabing suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon.
Patunay lamang na ang Bataan PNP ay patuloy sa kanilang pagsisikap at kanilang prioridad ang pagpapaigting sa pagsugpo ng iligal na droga sa kanilang probinsya. Dahil sa bagong Pilipinas, gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa City of San Fernando, Pampanga, ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Formal lang sinimula ng Philippine National Police ngayong araw, April 28, ang Local Absentee Voting o ALV para sa nalalapit na 2025 national and local elections. Nanguna sa pagboto si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na ginanap na pagbubukas sa PNP Multipurpose Center sa Campo Crame. Aabot sa 33,000 PNP personnel sa buong bansa ang nagnanais makibahagi sa LAV, kabilang na ang 1,471 mula sa Camp Crame. Ayon kay Police General Marbil, hindi lang tayo tagapagtanggol ng demokrasya, bahagi rin tayo ng demokrasya. Sabay diin sa kahalagahan ng pagboto bilang tungkulin ng bawat alagad ng batas. Tinitiyak din ni Police General Marbil na handang-handa na ang PNP sa pagbibigay seguridad sa halalan, katuwang ang buong hanay at mga kagamitan ng pulisya. Magtatagal naman ang ALV hanggang April 30 para bigyang daan ang mga frontline workers na makaboto dahil sila'y naka-duty sa araw ng eleksyon. Formal nang sinimula ng Philippine National Police ngayong araw, April 28, ang Local Absentee Voting o ALV sa Campo Crame para sa nalalapit na 2025 national and local elections. Nanguna sa pagboto si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa ginanap na pagbubukas nito sa PNP Multipurpose Center sa Campo Crame. Aabot sa 34,000 PNP personnel sa buong bansa ang nagnanais makibahagi sa ALV, kabilang na ang nasa 1,471 personnel mula sa Campo Crame. Ayon kay Chief PNP Marbil, hindi lang tayo tagapagtanggol ng demokrasya, tayo rin ay bahagi ng demokrasya, sabay diin sa kahalagahan ng pagboto bilang tungkulin ng bawat alagad ng batas. Tinitiyak naman ni PNP Chief Marbil na handang-handa na ang PNP sa pagbibigay seguridad sa halalan, katuwang ang buong hanay at mga kagamitan ng pulisya. Magtatagal ang local absentee voting hanggang April 30 para bigyang daan ang mga frontline workers na makaboto dahil sila ay naka-duty sa araw ng eleksyon. Tungayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Nasabat ang 1.5 milyong pisong halaga ng shabu mula sa 4 na sospek sa isinagawang bypass operation sa Barangay Santa Cruz, Arevalo, Iloilo. Ito ay dahil sa mas pinaigting na kampanya kontra iligal na droga upang mahuli ang mga taong nagpapalaganap ng mga ganitong uri ng gawain sa ating komunidad tungo sa maayos at maunlad na bagong Pilipinas. Patrolwoman Julie Bell Alvio, ibalita mo. Nasamsam ng mga kapulisan ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 1.5 million pesos sa isang matagumpay na drug buy-bust operation na isinagawa sa Barangay Santa Cruz, Arevalo, Iloilo. Nito lamang 26 ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ang mga naresto na sina alias Sherwin, 45 taong gulang residente ng Kalaparan, Arevalo, alias Gerson, 27 taong gulang at alias Riniel, 26 na taong gulang kapwa mula sa Suok, Arevalo, at alias Junel, 49 na taong gulang na taga-Barangay Santa Cruz, Arevalo. Sa pahayag ni Police Captain Glenn Suliman, Officer in Charge ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6, nabilhan ng isang sachet ng hinihinalang shabu si Abiliar ng police pusher buyer kapalit ng 12,000 pesos mark money. Kasunod nito, agad na isinagawa ang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 4. Dagdag pa ni Police Captain Suliman, matagal na umanong minamanmanan ng pulisya ang grupo bago isinagawa ang operasyon. Inihayag din ni Police Captain Suliman na may mas mataas pang boss alias Junel na patuloy na tinutugis ng mga otoridad. Na-recover mula sa mga suspect ang humigit kumulang 225 gramo ng suspected shabu na may street value na 1,530,000 pesos. Batay sa investigasyon ng RPDEU 6,
Si alias Junel umano ang nagsisilbing bodegero o tagabantay ng supply ng iligal na droga, habang 3 iba pa ay mga runner o tagapaghatid nito sa mga parokyano. Naharap ngayon ang mga arestado sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng tuloy-tuloy na kampanya ng kapulisan laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang nasasakupan. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Dilibel Albior, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alvior. Nasamsam ang 3.5 milyong pisong halaga ng iligal na droga mula sa isang high-value individual sa inilunsad na bypass operation sa sitio Barangay Labangon, Cebu City. Patrolwoman Flora May Azares sa report. Nasabat ng mga otoridad ang halos 3,500,000 pisong halaga ng hinihinalang syubo mula sa isang high-value individual sa inilunsad na buy-bust operation sa sitio Lutaw-Lutaw, Barangay Labangon, Cebu City noong ika-23 ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Timothy James Romanillos, Acting Station Commander ng Police Station 10 Cebu City Police Office, ang suspect na si alias Rayray, 26 anyos, na residente ng sitio Oklahay, Barangay Labangon, Cebu City. Dakong alas 9:45 ng gabi, nang magsagawa ng buy-bust operation ang operatiba ng nasabing istasyon na kung saan naaresto ang suspect at nakumpiskahan ng 7 malalaking pakete ng hinihinalang syubu na aabot sa 510 grams at may standard drug price na 3,468,000 pesos, sling bag at buy-bust money. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ginadili na droga is dili gid may mohunong hantod nga dili mo mahurot og panakop kining mga namaligya. Kini magong illegal nga droga is wa gini kahatag nga kaayuhan sa atong katawhan. Bisag pag kaning mo ninyong panginabuhian, mo ninyong ipamaligya para sipakaon sa inyong mga anak. Limitado ra gid ang inyong oras aning kalibutan na madakpan ra gyapon mo og mapriso mo. Maamong pa inyong pamilya. So akong gihangyo ang tanan niya kung pwede mohunong na mo ani kay kini illegal ni siya o kita mo ni atong ipanghusgan karon nga panakpon ang tanang na involved aning illegal nga drugs. Mula dito sa Police Regional Office 7, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Tiklo ang isang babae ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 11 dahil sa pag-aalok nito ng serbisyong dental sa online na walang kaukulang permit sa ikinasang operasyon sa Davao City. Yan ay resulta ng patuloy na pagsusumikap ng pambansang pulisya na sugpuin ang paglaganap ng iligal na transaksyon at upang maiwasan ang iba't ibang krimen sa ating komunidad. Yan ang tinutukang balita ni Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Pinasok ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 11 katuwang ang mga operatiba ng Police Station 2 ng San Pedro, Davao City Police Office ang isang inuupahang kwarto sa Banquerohan, Davao City kung saan naaktuhang nagsasagawa ng dental na serbisyo ang isang 25 anyos na babae na kilala sa alias na Marie. Nabisto ng mga otoridad ang iligal na aktibidad ng suspect matapos itong mag-alok ng serbisyong dental sa online platforms na walang kaukulang lisensya at permit. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska mula sa suspect ang iba't ibang gamit at aparato na karaniwang ginagamit sa dental procedures. Nahaharap ngayon ang suspect sa paglabag sa Republic Act No. 9484 o ang Philippine Dental Act of 2007 na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Pansamantalang nasa kustodiya na ito ng Police Station 2 San Pedro, Davao City para sa dokumentasyon at paghahanda sa kanyang inquest proceedings. Si alias Maria ay walang permit at walang certificate of registration and professional identification card. Siya po ay naharap sa kasong paglabag sa Section 33, Paragraph A ng RA 9484 or mas kilala na Philippine Dental Act of 2007 in relation to Section 6 of
RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Pinapaalalahanan po natin ang lahat ng paggawa ng mga serbisyong dental na hindi rehistrado at walang permit ay mahigpit na ipinagbabawal ng batas. Ang serbisyo po na kagaya nito ay maaring mas makasira ng inyong mga ngipin at makakaapekto sa inyong kalusugan dahil hindi natin tiyak ang kalinisan ng mga materyales na ginagamit. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Timbog ang dalawang sospek matapos mahulihan ng 2 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa ikinasang operasyon sa Maguindanao del Norte. Ibabalita yan ni Patrolwoman Leonora Gawang. Sabat ang 2 milyon halaga ng smuggled cigarettes mula sa 2 individual sa isinagawang anti-smuggling operation ng mga operatiba sa Barangay Dinaig Proper Datu din Sinswat, Maguindanao del Norte nito lamang ika-25 ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jason M. Banyaga, Chief of Police ng Datuodin Sinswat MPS ang mga suspek na sina alias Seli at alias Abdul na pawang residente ng Barangay Poblasyon Hulusulu. Matagumpay na isinagawa ang anti-smuggling operation ng mga tauhan ng NBI BARM katuwang ang Datuodin Sinswat MPS, Provincial Intelligence Unit MDN PPO at ang 1404th A Maneuver Force Company ng RMFB 14A. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 100 kahon ng assorted smuggled cigarettes na walang kaukulang mga dokumento at may kabuuang halagang 2 milyon pesos. Ang pagkakaresto sa mga suspek ay paglabag sa Section 3601 ng Tariff and Customs Code of the Philippines ng Presidential Decree 4712, Section 254 ng RA 8424 o Tax Code at Section 10 to 11 ng RA 10643 o Graphic Health Warning Law. Sa kasalukuyan, ang mga nakumpiskang kontrabando ay nasa pangangalaga na ng NBI BARM para sa kaukulang disposisyon. Samantala, patuloy sa pagsiguro ang PNP na walang iligal na aktibidad ang magaganap sa komunidad tungo sa pagkamit ng kapayapaan at kaunlaran. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. At para naman sa ating huling balita, arestado ng mga otoridad ang tinaguriang high-value individual sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Buhangin, Davao City. Narito ang report mula kay Patrolwoman June Marie Joy Rupin. Arestado ang top 4 city high-value individual sa sinagawang buy-bust operation na pinangunahan ng mga operatiba ng MAA Police Station sa San Gabriel, St. San Antonio, Barangay Buhangin, Davao City. Nito lamang Abril taong kasalukuyan. Ayon kay Police Major Philip Dave A. Odin, officer in charge ng MAA Police Station, kinilala ang suspect na si Alias Brent, 38 anyos na residente ng nasabing lugar. Nasamsam mula sa kanya ang humigit kumulang 50 gramo na hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 400,000 pesos. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang mga operasyon ng Police Regional Office 11 bilang bahagi ng kanilang masusing hakbang upang labanan ang kriminalidad at tiyakin ang kaligtasan at katahimikan sa rehiyon. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman June Mary Joy Rupin, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ayan, mga ka-PNN, tumanggap po ng prestihiyosong award ang Police News Network at ang Police at Your Service bilang Champion of Public Awareness and Community Engagement sa katatapos lamang na Icons of Change Awards 2025 bilang bahagi ng advokasiyang SDG 16. Ito po ang Peace, Justice, and Strong Institutions. Maraming salamat sa Icons of Change 2025 Metro Manila Awarding Body para sa parangal na ito.
Asahan niyo po na patuloy po naming huhusayan ang pagbibigay ng serbisyo publiko para sa bagong Pilipinas. Congratulations sa lahat at maraming salamat po. At yan po mga balita na nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamunuan po ng PNP, sa pangunguna ni PNP Chief of Police General Romel Francisco Marbil at sa pamumuno po ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., patuloy po kami magbibigay paalala sa ating mga kababayan na malapit na po ang halalan. Iwas po tayo sa vote buying and vote selling dahil ito po ay krimen at labag po sa ating batas. Kami po ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. At sa ngalan po ng Direktor ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Marvin Joe Saro, ako po si Police Captain Nomer Macaraig. At Patrolwoman Mary Tony Veva ng Southern Police District, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Abangan niyo po ang sunod na programa dito po sa PNP Facebook page at PNN. Ang sumbong nyo, aksyon agad. Ito po ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Pagbabago